Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So update doon sa hamunan kahapon, no. Ang dami nagalit sa akin doon sa video mga supporter ni Baste Duterte. Pero hindi umiwas talaga siya eh. Kahit na anong gawin niyo, umiwas talaga. Hindi niya napanindigan. So ito yung update doon doon sa nangyari. Nakalagay, Torre abala sa kanyang training. Panoorin nga natin to. As of kagabi to ha. Sa 24 oras. Acting Mayor versus PNP Chief. Ito ang nabubuong boxing match. Matapos maghamon ng suntukan si Acting Davao City Mayor Baste Duterte at kumasa naman si PNP Chief Nicolas Torre III. Pero ang naghamon, may inihabol na kondisyon para matuloy ang kanilang pagtatapat. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Agree naman ako doon. Gusto ko din naman mangyari yon, yung drug test na yun. Kaya lang, walang kinalaman yun sa sa suntukan yung dalawa eh. 'Di ba? Pati ako agree ako doon. Hindi ko naman kinokontra yun. Pero ikaw yung naghamon tapos kinasahan ka. May mga nagsasabi pa nga sa comment section, hindi, physically matatalo yan si Torre kasi matanda na. Wala akong pakialam doon. Ang bottom line dito, umatras. Yun ang issue. Saka na tayo magbatuhan ng kasi matanda na si Torre, etc. Hindi rin tatagal yan. Wala tayo doon. Doon tayo sa issue ng umatras. Yung kumambyo. 'Di ba? Doon na tayo mag-a-analyze na lang tayo nung labang pag yun ay tapos na or nandun na. Baka mag-live ako noon eh, yung pagka natuloy yun eh. Kaya lang syempre, 'di ba? Mukhang malabo ng matuloy, 'di ba? Nitong mga nakarang araw, naglabas pa si Torre ng video ng kanyang para daw sa kinakasang boxing match na dapat. Actually, agree ako doon sa iba na nagsasabi na, pakitang na lang yan. Kahit na, di ba? At least pinapakita niya na na determinado siya. Mga supporters ni Baste, di ba? Nakakahiya, di ba? Iniinsulto kayo na itong ginagawa ni Torre. Ako agree din naman ako doon sa inyo, iba sa inyo na baka mamaya sa edad kasi nito hindi rin siya umubra kay Paulo. Kaya lang umatras eh. Actually hindi naman umatras, umiwas. Pero same pa rin eh. Ganun pa rin ang dating eh. Umiwas eh. 'Di ba? Itong nakikita nyo siguro to, asar na asar kayo, no? Ay gaganapin sa linggo. Matatandaan si Torre ang nanguna sa pag-aresto sa ama ng alkalde na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagay na Nahanda na yung ring. din na ng mga Duterte. Inihanda na rin ng Philippine National Police Nako. ang Rizal Memorial Coliseum kung saan gaganapin ang tapatan. O, yun, o. Pero bukod sa kondisyong drug test, Ito na lang anong name nito ni Sir? Si Sir Paulo na lang kung ayun. humingi rin ang kapatid ni Acting Mayor Duterte na si Representative Pulong Duterte ng waiver mula kay Torre na walang legal na pananagutan ng kapatid sa Yun, waiver okay pa. Walang problema doon. Yung condition na waiver, na walang legal na, okay lang yan. Pero yung isa kasing condition daw na mamaya panonoorin natin sa Attorney Libayan yung reaction niya regarding dito. Take note si Attorney Libayan ay kritiko ni Attorney Claire na spokesperson ng Palasyo. 'Di ba? At I believe yung pamahalaan ng BBM din, 'di ba, ni PBBM. Correct me if I'm wrong kasi yun ang pagkakaalam ko eh. Tapos
pinagbibintangan nga yun minsan na DDS si Attorney Libayan Pero mamaya panoorin natin reaction niya, no. Ito yung sinasabi ni Sir Paulo Duterte. Paulo name nito, no, si Sir Pulong. Okay lang yon yung condition na yon, yung waiver. Walang problema doon. Regarding yung sa laban Pero yung hair follicle test na yon, di ba? Mayor Duterte na si Representative Pulong Duterte ng waiver mula kay Torre na walang legal na pananagutan Mukhang matutuloy ng kapatid sakaling may mangyari sa kanila sa boxing. Kanina naman, sinabi ng NBI na umalis ng bansa si Mayor Duterte papuntang Singapore. Sinisikap naming hinga ng Pero ano pa lang naman ngayon Sabado, bukas na, no? Hindi malay mo, bumalik naman. Kahapon pa naman siya umalis sa papuntang Singapore Baka may inasikaso lang doon. Or, siguro may business lang doon na inasikaso or nag-relax lang muna dahil may laban Malay mo naman, di ba? Bigyan pa natin ng chance. Linggo pa naman, may oras pa. Huwag tayo mabahala na pumunta ng Singapore. Malay mo naman. Kasi nagsisik ng waiver yung kapatid niya Malay mo na pag-usapan nila magkapatid, di ba? Na lalaban si Sir Basti, 'di ba? Si Baste Duterte. Malay mo naman, 'di ba? Bigyan natin ng chance. Pero yung sagot niya, 'di ba, parang come on. sina Duterte at Torre. Panoorin natin yung reaction ni Sir Attorney Libayan. Ito, no. Ito, tandaan nyo, pinagbibintangan ito na DDS Pero wala kung ano lang talaga yung masasabi do sa sitwasyon. Wala namang political dito. Kahit di naman sa akin, wala din naman akong pakialam kung ano pa yung kalalabasan o hindi, 'di ba? Tapang-tapang mo. Ikaw pa naghamon. Doon ako talagang nadismaya. Yung ikaw yung naghamon tapos ikaw yung umatras. Kasi wag ka maghahamon. Naatras ka lang. Tapos yung dahilan mo dito, walang kwenta. Pag ako sana, ang dahilan ko, sasabihin ko, o sige, payag ako dyan, mag-practice tayo para maganda yung laban. Pwede yun, yung may training na mangyayari. Yung hindi basta sa sabak. 'Di ba? Di ba? 1 month, 3 weeks, 2 weeks, practice tayo pareho para maganda yung laban. Tapos, para iwas injury. Pwede. Magandang dahilan yun Hindi ka umaatras. Pero, humihingi ka ng pagkakataon para mag-practice, para maiwasan yung injury, walang mamatay. Practice tayo. Para hindi mabigla yung katawan natin. Mas maintindihan ko pa yun. Pero yung dahilan niya dito, kadiri. Ikaw naghamon. Pagkatapos na magbibigay ka ng kondisyon, tapos ang gagawa pa ng kondisyon, yung hindi taong hinamon mo. Oo nga. Oo, no. Parang illogical nga yun. Kadiri ka. Galit na galit si Attorney Libayan kasi parang, uy, parehas kami ng Vegeta ni may ganyan din ako, Vegeta Sana ba yun? Nandun na sa cabinet. Di ba may Vegeta akong ganyan? Parehas kami ni Attorney Libayan. Goodness. Tignan nyo. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Huwag kang mag-alala, Torre. Kasi mas tagal ko na talagang gustong makabugbog ng unggoy. Ang hindi ko maintindihan, bakit gusto mo makabugbog ng unggoy? Bakit? Wala naman yatang tao na matagal nang gustong makabugbog ng unggoy. Hindi, yun? Doon ako, nagsasarkasam ba si Attorney Libayan? Pero, yun?
siguro tawag niya kay General Torre unggoy. Ano yun? Parang kantsaw yun siguro. Hindi naman siguro literal. 'Di ba? Kasi nga alam mo na siguro sinasabi mukhang unggoy si General Torre. W! Kaya lang weak nga talaga 'yon yung banat ni Baste na 'yon. Napaka-weak niya. Tapos biglang matapos niya sabihin matagal niya nang gustong makabugbog ng unggoy. Biglang babanat siya na gawin mo ito, paggawa mo sa amo mo. Wala eh. Hindi talaga maganda yung pinakita niya. Ngayon hirap na hirap yung mga supporter niya ngayon ipagtanggol siya, 'di ba? Habang si General Torre nagja-jogging, wala akong pakialam kung for show lang ni General Torre 'yon Karapatan niya 'yon mang-asar eh. Kasi nga 'di ba kumambyo si Pulong. Kumambyo talaga. Wag na tayong maging bias. Talagang kumambyo. Ano pa bang idadahilan nyo doon? 'Di ba? Ano mo naisip yun? Parang, ang pangarap mo sa buhay, makabugbog ng unggoy. Paano mo naisip yun? Makabugbog ng unggoy. Pero don't worry, may time pa naman. 'Di ba? May oras pa. Baka ngayon umuwi na siya, no? Ano ba ang business ni Duterte sa Singapore? Bakit siya pumunta doon? For kaya? Baka doon siya magti-training, no? Yung then uuwi siya sa tingnan nga natin isang balita. Lumipad sa Singapore si Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Kaya tanong ng ilan, matutuloy pa kaya ang boxing match nila ni PNP Chief Nicolas Torre? Kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago ang paglipad ni Duterte kasama niya ang kanyang pamilya at staff. Sa kabila niyan, may boxing ring nang inihanda. Ay, magbabakasyon doon. Kasama pamilya eh. Hindi, let's see, hindi pa naman natatapos ang Hindi pa naman natatapos ang time limit, tama ba? Ang taning na binigay. Sa Rizal Memorial Coliseum para sa linggo, kaninang maga nag-jogging sa gitna ng ulan si Torre bilang paghahanda. Kahapon sinabi ni Duterte na may mga kondisyon siya bago lumaban. Dapat daw magpa-hair follicle drug test muna ang lahat ng elected officials. Sinang-ayunan niya ng kapatid niya na si Congressman Paulo Duterte na may banat din sa general. Pagkirmahon sa siguro na itong kalaban, kasi mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsoon, na po sila Baka makulong pa ang kapatid ko, meron na naman. dahilan. Magpirminirmahin sa sila sa bugado. Mas mayo na. Puro mga sila isog. Yun, agree ako doon sa papermahan. Pero gawin na yun on the spot kasi wala nang oras linggo yun eh. Kasi ang nangyari, 'di ba, hindi naman nagbanta. Naghamon si Baste, 'di ba? Nung paghamon niya, siguro feeling niya hindi siya papansinin ni General Torre. Parang inisip niya na hindi ako papatulan nito. Ang ginawa ni General Torre, kumasa, diniin pa yung pangil na sa linggo na agad. 'Di ba? Tapos biglang kumambyo. Wala, 'di ba? Sa totoo naman yung sinabi ni Atty. Libayan na dapat kung halimbawa ay hindi ang gawin natin isang buwan nga, 'di ba? Na ensayo. Pero yung ganon, kasi kung ako, hindi rin naman talaga, kung totoo lang, kung ganyan, hindi rin naman ligtas tingin ko kung sa linggo na agad gaganapin. Yung baka nga naman mabigla yung katawan nila parehas, 'di ba? Hindi ko alam, pero hindi naman sila professional 'di ba? Maganda nga yung inano na lang sana.
pinagplanuhan, yung nag-propose na lang siya ng plano. Ngayon, kung hindi talaga siya lalaban, eh mukha talaga namang hindi naman talaga lalaban eh. Biruin mo, yun ang sabihin mong kondisyon. Yung kondisyon na ano, tapos parang ayaw daw sa charity. Ano ngayon kung i-charity? Hindi naman nakaka-apekto sa laban nyo yun eh. Lalakas ba ang suntok ni Torre nun pagka i-charity yung boxing nyo? 'Di ba? Hindi hindi wala sa hulog yung Seryoso na ang paghahanda ni PNP Chief Nicolas Torre para sa kanilang inaabangang boxing match ni acting Davao City Mayor Baste Duterte. Ang problema, umalis ng bansa si Baste kanina. Ang detalye sa agenda report ni Francis Volve. Mala eksena sa Rocky film ang pag-jogging sa ulan ni PNP Chief Nicolas Torre. Tananan, tantan, tananan, tantan, tanantan. Bahagi raw ito ng paghahanda sa anticipated charity boxing match sa pagitan ng Chief Enforcer at The Rebel, Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Mahina na nga ako eh. Pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya just to give them an entertainment, medyo para we can have a sort of credibility in showing up. Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. So mapansin nyo, matanda na tayo at sabi nga ng trainer ko, mahina na nga ang hangin eh. Kaya wala nang diin ng mga suntok. Kaya I really hope na matuloy ito para makita naman nila na we're serious in this dahil sa ating fundraising ito at ito ay para naman sa mga typhoon and flood victims. Matapos tanggapin ni Torre ang hamon, naglatag na ng sarili niyang kondisyon si Baste. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Suportado ito ng kapatid ni Baste na si Pulong. Dagdag ng Davao City 1st District Congressman, dapat gumawa sila ng formal na kasulatan para sakaling mapuruhan si Torre ay hindi masisisi si Baste. Di total gusto ni mo mutabang ng baha. Kamo ikaw PNP Chief, daghan naman kag kwarta kabalo man na pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Tanong pa ni Pulong, ba't di na lang direktang mag-donate si Torre sa mga binaha? Ay, mukhang ayaw din. Nakakuha naman ng restback si Torre kay Presidential Advisor for Mukhang hindi rin interesado talaga si Paulo, no? Poverty Alleviation, Larry Gadon. Kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity boxing fight ni General Torre at ni Baste ay nagvo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. May resolusyon na ang Games and Amusement Board para sa safety Umano din, no? ng inaabangang laban. Nakiano na rin yung... May mga professional accredited referees din daw sila para matiyak na ayon ito sa established rules and standards of boxing. Ipapaantabay din ang kanilang medical personnel at paramedics sa venue. Pero tila walang bakbakang mangyayari ngayong linggo. Hindi, bigyan pa ng chance. Masong nakalap ng Billionaire News Channel, namataan si Baste sa Davao City International Airport at lumipad pa Singapore pasado alas 7, Biyernes ng umaga. Hindi, maging optimistic tayo, malay mo naman. Hindi pa dumadako ang ang linggo eh. Pero just in case, dapat pumunta man o hindi doon. 'Di ba? Pumunta man o hindi doon, dapat pumunta rin si Torre para ipakita niya na talagang mananalo siya by default. Pagka hindi siya sinipot doon, hindi siya pinuntahan,
may ano na siya, may ipang babara na siya kay Baste nun. Hindi na siya mabubuli-buli nito. 'Di ba? 'Yun ang final nail in the coffin nun pagka hindi siya pumunta. Kasi pinagbigyan na siya lahat ng inagrihan na. Hinamon siya. Okay, sige tara. Tapos pag na winner by default siya, sa susunod na maghamon na uli ito, pwede nang tumanggi si Torre. 'Di ba? Kasi na tayo nagawa ko na ang lahat Tapos hindi ka tapos ngayon maghahamon ka uli. Hindi ko alam kung sisipot ka pa. May may K na siya na hindi niya napatulan si Baste. Ito mismo laban na ni Torre to, pag hindi siya pumunta panalo na siya Katumbas na ito ng manakaut niya si Baste. For me, no, 'di ba? Pero siguro sa mga supporter nito na galit sa akin, hindi pa rin ilalaban niyo pa rin. Umalis na nga 'Di ba? Pero binibigyan ko pa rin naman ng benefit of the doubt. Malay mo baka bumalik 'yan mamaya, 'di ba? Sa Manila lalanding 'yan, 'di ba? Pumunta lang ng Singapore, mag-hotel dito para magkita sila sa Sunday. Malay mo, 'di ba? Hindi natin alam. Ngayon, if matuloy man 'to, nang hindi inaasahan, matuloy man, kailangan ipanalo ni Torre yan. Kasi pag hindi siya nanalo, siya naman ngayon ang madidihado, di ba? So anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.